pananaw natin, huwag tayo maging si Judas Iscariote. Huwag din tayo maging Marites. Ha? Tayo maging katulad ng mga alagad. Ha? Na tayo sumasampalataya mga kapatid. Minsan may mga bagay na malabo, pero darating ang panahon, magiging malinaw yan. At kapag pinahayag ng Diyos ang totoo, magiging tama yan mga kapatid. Amen? Huwag tayo magpadala sa agos ng mundong ito. Ha? Ang ating panananganan, salita ng Diyos ay dapat nating panghawakan. Isang magandang araw sa ating lahat. Hindi ko masabi kung tatanghali na o kasi salita kasi nating araw, merong kahulugan na buong maghapon. Araw yan at gabi, araw-gabi. Meron namang araw, may sinasabi umaga lang at mamaya ay hapon na. Ngayon ay parang pinagdiriwang ang linggo ng Palaspas. Pinag-isipan ko kasi kung ito yung tatapik ko, kasi may nakaraan akong topic sana yung kapayapaan, pero kinuha ko muna yun siguro sa mga susunod. At gusto ko munang pag-aralan natin yung tungkol dito sa kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan sa pinagdiriwang sa ngayon. Pero hindi yun talaga ipopokus natin na pangkaraniwang imimisahe. Medyo kakaiba siguro yung ating imimisahe ngayon, na ito ay may kinalaman sa synoptic gospel. Kung paano ang pagtingin nila, paano nila sinulat ang mga bagay na ito. Siguro basahin natin yung mga talata, Mateo, Marcos, Lucas at Juan. 21 verse 1 hanggang 10. Okay, basahin ko muna. Sabi dito, malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa mga susunod na nayon. Makikita nyo roon ang isang inahing asno. Sabi dito tandaan niyo, ang sabi ni Mateo, makikita nyo ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Yan. Kalaganin nyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, dalhin ninyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, sabihin ninyo sa mga lungsod ng Sion, masdan mo, darating ang iyong hari, siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno. Kaya tandaan nyo at itimikaw na sa ating pag-aralan. Alang dinala nila, inahing asno at ang bisiro. Dalawa, yung inahing at ang bisiro dinala. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy. Okay? Pumutol ng sanga ng kahoy. At inilatag din sa daan. Nagsigawan ng mga taong nauna at sumunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Pagpasok na Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong niya, si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot naman ng karamihan. Okay, sa Marcos 11 naman po. Tingnan natin Titingnan natin itong apat na pahayag na ito. 11, talatang 1 hanggang sumusunod. Palapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo. Nasa gulod ng bundok ng mga Olibo at natatanaw na ang mga bayan sa Betfage sa Bethany. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanya, pumunta kayo at sa susunod na nayon. At pagpasok dooy, makikita ninyong nakatali ang isang bisiro. Kanina, isang inahing at bisiro. Ngayon kay Mateo. Dito, sabi ay, sa pagpasok doon, makikita nyo ang isang nakataling isang bisiro na hindi pa nasasakyan inuman. Kalaganin nyo at dalhin dito
Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan yon, sabihin ninyo kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito. Kaya't lumakad na siya at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan. So, makikita natin dito isang asno lang. Yung bisiro lang. Sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinalagan na niyang hayop, tinanong siya ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalagan yan? Sumagot siya, gaya ng bilin sa kanya ni Jesus, at hinayaan na siyang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanyang mga balabal. Ito'y sinakay ni Jesus, maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba naman ay pumutol ng madahong sanga ng kahoy na siyang nilatag sa daan. Okay? Ang kinuha naman nila ay mga dahon ng mga puno ng kahoy at inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan ay sumisigaw ng hosana, pagpalain ng dumarating sa pangalan ng Panginoon, pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatag. Purihin ang Panginoon. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya kasama 12, palibhas ay gumagabi na noon. Okay, Lucas 19. Ito naman po ang sabi ni Lucas. Tandaan po ninyo yung mga word na ating binabanggit at mamaya kinalaman doon sa ating pag-aaralan ngayon. Okay, 19, talatang 28. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungo sa Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage, sa Betanya, sa bundok na kung tawagin bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanya, pumunta kayo sa susunod na nayon at pagpasok doon matatagpuan ninyo ang isang bisirong asno. So, isang bisirong asno pa rin. So, sa tanging si Mateo lang ang nakakita ng inahin at saka bisiro. Okay. Na nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni Numan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalagan, sabihin ninyo kailangan ito ng Panginoon. Kaya lumakad ang mga inutusan at natagpuan niya ang asno ayon sa sinabi sa kanya ni Jesus. Samantalang tinakalag nila, tinanong sila ng may-ari. So kanina yung mga tao sa aklat ni Juan, mga tao nagtanong na nakakita pero dito may-ari. Bakit ninyo kinalagan niyan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon niya. Dinalan nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod ang kanilang mga balabal, pinasakay niya. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilatag ang mga tao ang kanilang balabal. Nang malapit na siya sa palusong na sa libis ng mga Olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa kababalaghang nasaksihan nila. Sabi niya, purihin ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang pariseo kasama ang karamihan, Guro, sawayin mo ang mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Okay, sa huli, Juan 12. Talatang 12 din. Okay, kinabukasan, nabalitaan na ng makapal na taong dumalo sa pista na sa Jerusalem si Jesus, kumuha sila ng mga palapa ng palma. So kanina, sabi doon, kumuha sila ng mga sanga ng malalagong punong kahoy. Dahon ng malalagong dahon ng mga sanga. Sabi dito, kumuha sila ng mga palapa ng palma naman ito. So, sinabi na doon, specified, palma. At lumabas sa lungsod upang siya ay salubungin at ganito ang kanilang sigaw. Sana purihin na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno na siyakyan ito gaya ng nasusulat. Ito pong nasulat nito ay ito pong matagpuan natin sa Sikarayan 9:9 pero hindi na po natin babasahin. Huwag kang matakot lungsod ng Sion, bastan mo dumarating ang iyong hari nakasakay sa bisirong asno. Yan po ay sa Sikarayan 9:9. Yan po yung katuparan ng hula. Hindi ito naunawaan noon. Okay?
ng kanyang mga alagad, ngunit matapos mabuhay na muli si Jesus, sa kanila naalala ito ng sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya at ganito nga ang nangyari. Ang pagkabuhay ni Jesus kay Lazaro, yan, ito mas specified si Juan tungkol sa pagkakatala. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ay ipinabalita ng mga nakasaksi niyon at ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng ganong karaming tao. Nabalitaan nila ang ginawa niyang kababalaghan. Nag-usap-usap ang mga Pariseo, wala na kayong magagawa. Tingnan ninyo, sumunod sa kanya ang lahat. Okay, tayo po muna isang daling manalangin. Panginoon, marami po salamat sa pagkataong ito at nawa Panginoon gabayan ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Amen and Amen. Okay. Meron po tayong 4 na pinagbabasihan. Siguro, ito yung kalimitang ginagamit ng iba na sabihin, hindi naman salita ng Diyos yan. Kasi, kontra-kontra. Sabi nung isa, 2. Yung inahin at isiro. Sabi nung 3 si mula kay Marcos, Lucas at Juan, 1 lang, bisiro lang. Pero sabi ni Mateo, 2. Tapos sabi ng 3, sinabing puno ng ang pinutol nila ay mga madadahong puno. So, ito yung mga oak tree. Kung titingnan yung original na wika, ito ay yung mga oak tree, mga malalago. So, kung katulad nito, malalago. So, kumuha sila niya, hindi nilatag sa daan. Tapos kay Juan naman, ay sinabi, mga palma naman ang isinalubong, mga palma. Ayun ang ginagawa ngayon ng mga Katoliko. May dala silang palaspas niya. Pero ang ginagamit nila, yung ubod ng niyog. Kasi yung palma kasi, talbos. Hindi, ubod na nga, ubod ng dahon. Hindi ba? Ubod din yun. Ubod, pinakang ubod. Tama, nakalusot pa ako eh. Okay. Pero tayo po naniniwala, ito po ay lahat ay totoo. Okay, magbibigay ako sa inyo ng isang halimbawa. Nakikita ninyo ito. Ano ang nakikita nyo ito? Okay, magbigay kayo ng ibang mga pwede nyo sabihin. Anong nakikita ninyo? Hindi ko sasabihin kung ano yan. Ano nakikita ninyo? Upuan. Okay. Tama? Ikaw? Ikaw, Sister Lani, ano nakikita mo dito? Upuan din. Magkaisa kayo. Parehas lang. Upuan, bangko. Ikaw, Sister, ano nakikita mo? Ha? Oo, pahingahan. So, posible din na may meaning ng bangko. Isang inyong tinutukoy, nakahulugan. Sa inyong kapatid? Salumpuit. So, okay. Isang inyong tinutumbok. Para sila magkain tama, wala nang problema. Maaaring may magsabi, ang nakikita ko ay may 4 na paa. 4 na paa. Sabihin natin, bangko na may 4 na paa. Kasi may bangko naman, may 1 paa lang. Meron talaga. Meron naman 2 lang. Kung kaya pwede ko sabihin, bangko na may sandalan. Kasi meron namang bangko na walang sandalan. Kung kaya ay bangko na kulay pula. So, pare-parehas tama. Wala tayong pagtatalunan dyan eh. Pare-parehas tama yan. Ngayon, kung ikaw yung nagsusulat, maaari mo sabihin na naupo ang Panginoon sa may 4 na paa. Naupuan. Wala nang problema. Tama rin. Di ba? Tama. Naupo ang Panginoon sa isang kulay pulang upuan. Tama din naman. Walang kontrahan yon. So, tama si Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si Mateo nakita niya, 2 ang nakita niya. Isinama yung inahin. Ha? Pero ang silaki ng Panginoon, yung bisiro. Isinama yung inahin. Pero hindi na isinulat ni Marcos, Lucas, at Juan, yung inahin. Pero ang totoong pangyayari, nakita ni Mateo, kasama yung inahin. Maaring din isinakay yung mga ibang dalahin.
Maaari, kasi wala namang specific na sabing ganon. So, walang kontra. Walang kontra doon. Okay. Sinabi doon na nagkuha sila ng mga sanga ng puno. So, pare talagang mga puno. Kasi, kung palma lang naman ang kukunin nila, dahon ng palma, mauubos yung dahon ng palma sa dami ng tao. Anong ginawa doon sa mga puno? Inilatag sa daan. Ang palma naman talaga, hindi pinalalatag sa daan, ipinangwawagayway. So, nakita naman ni Juan, yung iginawagayway, hindi yung inilatag doon sa daan. Okay, di ba pag magsama-samahin mo, ganito ang mangyayari. Ang Panginoon ay pumasok sa Jerusalem, nakasakay siya sa isang bisiro, nakasama yung inahin. Ayan ha. At ang mga tao ay kumuha ng mga dahon ng puno ng kahoy, sanga ng punong kahoy na madadahon at tinilatag sa daan, at ang iba naman ay may dalang mga palma na nagwawagayway. Yun. Buong katotohanan. Ngayon, ganito. Parang ganito. Mayroon kasing minsan, nagkakaroon naman ng ibang interpretation. Iba kasi yung katotohanan na nakita mo. Iba din naman yung nagkaroon ka ng isang interpretation. Paano? Ganito, magkakaroon ka ng isang interpretation. Magpapakita ko sa inyo isang halimbawa. Number 6. Number 6. Baliktarin mo. 9. Itagilid mo, ano makikita mo? Hindi 6 yan. Kapag ganyan, baliktad eh. Parang sulat na ng kuhan yan. Mga parang pinagkabit-kabit na I at E. Pag binaliktad mo pa sa kabila, kita mo na iba namang anggulo naman. Oh, di ba? So, maaari kang, sabihin mo, magtatalo-talo eh. Hindi, 6 yan. Sabihin mo iba. Ay, hindi, 9 yan. Sabihin, abay, hindi. Ito pa, isa pa. Letter W. Yung W, kita natin ganyan ang tsura niya. Pag binaliktad mo, N. Pag inikot mo na patakilid, pwedeng E. Pwedeng 3. Pag binaliktad mo ng kabila, number 3. Ay ngayon, sabihin mo, alin ang tama? Iyon ay, mayroong tama doon. Magkaiba kasi yung pagtingin sa tama at iba yung pagtingin na mayroong sariling interpretasyon. Pagdating doon sa mga ganyan, may sarili silang interpretasyon. So, doon nagkakaroon ng pagkakamali. Kasi ang katotohanan ay iisa. 6. Ngayon, makikita mo na, by context, malalaman mo. Ito, pakita ko sa inyo. Fellowship. Ngayon, mayroong nalaglag yung W. Ha? Ito, yung W. Fellowship. Nalaglag si W. Mayroong bata na tinabit, hindi mo lang alam sa letter, tinabit, nabaliktad. Bakit yung fellowship? Sasabihin mo, tama din ba yan? Mali. By context, mali. Okay, pinakikita ko lang sa inyo na mayroong pagtingin na lahat ay tama. Mayroong pagtingin na may kasamang interpretasyon, may lalabas yung mali. Okay, magkaiba po yan. Ngayon, ibaliktad mo magiging 3. Ano ba, yung iikot natin, number 3. Fellowship. Magiging fellowship. Pag ibaliktad mo magiging inaman nyo, fellowship. Oh, so, magkakaroon tayo ng kwan, by context, malalaman natin ang tama, W. Kasi, isasama natin siya lahat. Pero kung single lang siya, medyo magkakaroon ng iba't ibang paliwanag. Pero ito si Mateo, Marcos, Lucas at Juan, nakita nila lahat ng tama. Pero hindi siya kasinong kompleto kasi mayroon silang katulad ni Juan. Ang gusto lang kasi ipakita ni Juan na matupad ang kautusan na sinabi sa Zechariah 9:9 na siya sumakay. Tapos, ano ang dahilan ng kung bakit ang tao ay maraming tao ang nagpupuri sa kanila at sumalubong pagpasok niya sa Jerusalem? Dahil sa himala na ginawa niya ng buhayin niya si Lazaro. Kay Mateo, Marcos, Lucas, hindi po nabanggit kung anong dahilan kung bakit
siya sinalubong ng mga tao. Walang binanggit doon. Tanging si Juan ang nagsabi, dahil nang buhayin ng Panginoon si Lazaro, ay ang nagkaroon ng mga chismisa, maraming mga marites. Ng mga marites, minsan maganda rin naman yung mga marites. Mga marites. Nagtakbuhan doon sa mga kapitbahay. Si kapitbahay nagtakbuhan doon sa mga nayon. At nabalitaan nilang, yung darating na ang Panginoon na siyang nagbuhay kay Lazaro. Salubungin natin siya, siya yung hari na talagang hinihintay natin. Siya, pasok na siya sa Jerusalem. Yan. Kaya, ganun po yung nakita ni Juan. So, Ebanghelyo ito ay tinatawag natin sa mga theologian na synoptic gospel. Ito yung pagtingin sa seeing together. Yan, synoptic. Parang ito, nakandito ka sa view ito. Yung kabila, nasa view, lahat naman yan tama. Pero may iba't iba lang ang nakikita. Meron kasing natatabunan, katulad dito, pag tumingin ako dito, natatabunan ko yung bangko. Hindi ko siya makikita. Diba? Pagkaunahan dito, makita mo, pag tinasa bundok, pwede makita lahat ng anggulo. Pwede makita yung dalawa palang asno. Pero lahat naman yung tama. Okay. Ngayon po, ang atin pong talagang tinutukoy dito sa pag-aaral po natin ito, yung pong lahat ng pananaw, dapat maging tama tayo sa ating pananaw. Ang pananaw iba. Maaring katulad ni Judas. Si Judas Iscariote, dahil tinawag naman ng Panginoon kasama siya sa alagad. Pero ang talagang kanyang kaisipan ay ang Panginoon maghahari dito sa mundong ito. Ang isip niya katulad siya ni Judas Maccabeo na magkakaroon ng isang revolt. Na magkakaroon ng isang revolutionaryo doon sa Jerusalem. Kaya siya ay, kumbaga, kumakapit doon. Hindi siya tumukang. Pero makita niya na pagkatapos ng kami na yung naghiwa-hiwalay, pagkatapos nun, at mga bulong-bulungan, medyo nang ko na, hindi pala ito yung aking sinusundan. Hindi pala ito yung papasok sa Jerusalem, at pagpasok doon, ay siya na itatayo nating hari. Yun ang isip ni Judas. Kaya nung makita niya na hindi iba na yung kanyang nakita niya, ay hindi ito. Kaya, siya ay binentan niya ang Panginoon. So, may mga ganong tao. Maaring may pagka-Judas. Kahit naman sino pagka kasi yung paniniwala mo sa isang tao tapos parang nadismaya ka doon ay hindi pala ito. Huhudasin mo talaga. Papanig ka na doon sa kabila. Pera-pera na lang gawin natin. Bebenta ko na ito. Pero bandang huli naman, nakita naman natin kung ano nangyari kay Judas. So, maaring ganon ang pananaw. Meron naman mga tao na yung bagang pagka mga marites ng mga chismosa, may mga bali-balita, kumbaga dala sa agos. Okay. May mga nadadala sa agos. Nakita nila na ang Panginoon nagbuhay ng patay sa katauhan ni Lazaro. At doon sa pagbuhay ng patay, edi sila ay nagalak. Kumbaga, sabi niya, nakita namin yung himala ng Panginoon at nagkaroon ng kumalat yung balita sa buong Jerusalem, sa iba't ibang dako, sa iba't ibang nasyon, ay kumalat ang balita na siya'y bumuhay ng patay. Ngayon, kaya sila ay pumunta doon at sila napupuri, akala nila talaga, ay ganun din, papasok siya sa templo, kaya nga sinisigaw, pagpalain, tapos yung hari ng Israel. Di ba tinalaga talaga siyang hari na doon Hari talaga, yung tinatalaga na talaga siyang hari. Tapos yung pumasok siya doon sa templo, giniba niya yung pinag-itsahan niya, pinagbalyahan niya yung mga magtitinda doon. Nilinis niya ang templo, pagkatapos nagalit na nagalit doon yung mga pariseo at saka mga ibang mga pinuno sa relihiyon ng Judaismo, nagalit.
Kaya nagkaroon ng kuwan nila na dalihin, kumbaga, kausapin naman ng palihim. Pabasa po natin yan sa Aklat din ng Mateo. Na itong mga taong ito, na silang may dalang palaspas, ha? Kaya mag-ingat kayo sa may dalang palaspas, ha? Sila din nagsasigaw, ipako sa krus. Mag-ingat kayo sa may mga dalang palaspas. Dahil baka yung mga balingding ano, yun yung sisigaw na, hari ng mga Hudyo! Hari ng mga Hudyo! Sigaw na sigaw. Tapos ay papasok na ang hari ng mga Hudyo, pagpalain. Pagdating doon sa panahon na ang Panginoon ay nandun na sa harap ni Pilato, ay sabi, ipako sa krus! Ipako sa krus! Okay, basahin natin. Mateo 27. Talatang 15. Tuwing pesta ng Pasko, ugalian na ng mga gobernador na magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan. So, sino magdidesisyon? Taong bayan. Hindi po dito magdidesisyon ng mga saserdote, ha? Magdidesisyon taong bayan. Noon na may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Jesus Barnabas. Barabas. Jesus Barabas. Jesus din yung pangalan, pero Barabas. Bagamat nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, sinong ibig ninyong palayain ko? Si Jesus Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Yun ang tanong ni Pilato. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang yan. Samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi, pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao'y na may sinulsulan, ayan, mga tao ito yung mga marites. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. So, sinulsulan. So, maaring meron ditong anyo ng pera, maaari din naman na yung bagang, misa kasi yung mga marites pagka yun ay napaliwanag, oo nga, oo nga, hindi nga yan yung hari, talagang mali yan, oo, ay, tika, pumunta ako kay kapitbahay, ganun nangyari, maaring ganon, kasi sinulsulan. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanya ni Pilato, kung ganon, anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Ang sabi dito hindi sinabing sumagot ang iilan. Taong bayan na kausap dito Ang sabi dito, tinanong sila, at sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa silang isinigaw, ipako sa krus. Walang dahilan kung bakit sinabi na ipako sa krus. Basta sila sumisigaw, ipako sa krus, ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at nalaman pang nagkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pananagutin namin ang aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahugupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Marami naman taong ganyan sa panahon natin ngayon. Yung bang dala sa agos. Kapag ka ang isang iglesia marami, siksikan. Doon tayo. Dala sa agos masaya doon. Doon napunta. Kumbaga, ay dito, kangti. Huwag tayo yan. Doon tayo sa mas marami, masaya. Di ba napapansin yun?
Kaya yung iba pa, di ba, kahit nga sa business, di ba nung mauso yung ukay-ukay, tapos hindi natin alam kung totoo talaga yung o promote lang. Na doon sa ukay-ukay, bago ko natin, agawan bago pa nang bubuksan yung gate, tatakbuhan yung mga tao. Di ba? Ikinukuha nila sa social media, wala, agawan. Oh. Dahil doon sa, kaya lang nagsimula yan noong magkaroon ng na trending yung isang balita na nakakuha yung isang namimili ng isang t-shirt na mamahalin na ibenta yata ng nasa maabot ng 90,000 ang isang t-shirt na ukay-ukay na i-post niya, nabili lang sa halagang kung magkano lang yung kasi bulto-bulto, tapos ipinopost niya, mahilig siyang mag-post kasi business, tapos nabili yata sa kanya parang 17,000. Tapos yung 17,000 nabili naman ng umabot hanggang ng 90,000. Yung isang t-shirt na yun kasi doon sa icon na naka-kon doon. Kasi bibihira daw yun. Yung, paano yun? Alam mo, buhat noon, marami ng mga tao naggawan doon sa ukay-ukay. Lumakas ang business ng ukay-ukay dahil sa, alam mo naman ng tao, minsan ganyan sa business, pakikita mo muna, magaling to, mahusay, madaming tao namimili. Pero sa totoo, minsan kakutsaba. Pumunta kayo doon sa Divisoria. Divisoria, kung kaya ay dito sa may, awan ko kung hanggang ngayon ay doon, ganun pa rin, dito sa may ilalim ng LRT. Sa may Baclaran. Di ba, ang dami doon mga halukay ng halukay, pero wag ka, yung mga naghahalukay doon, kakutsaba din. Malo kayong, pagka may bumibili na dumadami, umaalis. Kung pala mga kutsaba. Para sabihin, marami namimili. Ay, maraming ganyan alam mo naman ang mga marites. Pagka subukan ninyong kayo tumayo, dalawa kayo, tumingala ka sa langit. Tingala ka kayo. Ito kaya yun. Pero wala ka naman tinitingnan. Mausisa mo yung mga tao, titingin. Uy, pagkatapos may maani na, parang ko na. Tapos tingin sa iyo. Ganyan yung mga tao. Dala sa agos. Nung mabalitaan ng Panginoon, na talaga nagbuhay ng mga patay, marami ang talagang nagalak. Pero nung sila ng mga saserdote, Ipako sa krus! Wala na. Nasaan yung pagsisigaw? Tanong ko nasaan tayo doon? Tayo ba'y katulad ni Judas? Na pagka nadismaya, ipagkakanuno na kita. Ayaw ko na sa'yo. O katulad tayo ng mga marites na dala sa agos. Walang sariling panindigan. Ito naman. O baka naman tayo katulad ng mga alagad. Yung 11 alagad na tinutukoy ko, malibang kay Judas. Kasi sabi ni Juan, may maliwanag doon sinabi, hindi nila naunawaan. Hindi nila, noong nasa sitwasyon sila na pumapasok ang mga ang Panginoon, kasama ang mga alagad at nagsisigawan ang mga tao, nandun sila sa sitwasyon na yon, ay hindi nila naunawaan yung sinasabi doon sa Sekaraya 9:9 na yung pala katuparan sa Panginoon. Pagkatapos lang ng Panginoon na buhay na muli, sakalang at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa kanila, sakalang nila naunawaan ang mga bagay na ito ay katuparan pala sa banal na kasulatan. Baka sa ngayon siguro maaaring ang Biblia, medyo may mga tatagong lihim. Minsan may hindi ka maunawaan. Yung ba'y dahilan para ikaw ay mag-back out na? Dahil ba sa siyensya? Dahil ba sa siyensya na mas okay ang siyensya? Mas marami ang naniniwala. Kaya marami yung mga atheista na ngayon Hindi naniniwala sa Biblia. Dumadami ang ateista. Dito sa Pilipinas, hindi pa naman. Pero sa Amerika, dumarami ang ateista. Na mga hindi naniniwala, puro sa siyensya na lang.
Ibig sabihin ba, hindi mo na paniniwalaan ng Biblia? Ha? Ay baka maging kayong mga marites na rin at maging si Judas Iscariote. Ang tinutukoy natin dito mga kapatid, bagamat mayroon, talaga tayo naniwala sa banal na kasulatan, may mga bagay na natatago na hindi pa rin natin sa naunawaan, kahit ako. Ha? Pero, kapag kaya itinuro ng banal na Espiritu sa atin, maunawa natin sa totoo nga, ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Basta tayo manghawak lang, ito'y purong salita ng Diyos. Tapos. Kasi ganito, kung hindi natin paniwalaan na purong salita ng Diyos at tayo kukuha lang ng papatlang-patlang, ay ano pang ating saligan? Ano pang ating batayan? Wala na. Buwag na. Kapag ang saligan ay nabuwag, wala na. Kahit nga sa batas, nating konstitusyon, kapag binuwag yan, wala na. Gigiwang-giwang na yan. Wala kang patutunguhan. Pero kung ang salita ng Diyos talagang pangahawakan natin, siya ay ilaw ng ating landas. Ha? Ang Panginoon na siya gumagabay sa atin, ang Espiritu ng Diyos ay gumagabay sa atin. Tayo mananatili, mga kapatid, sa ating pananampalataya at pag-asa. Maging tulad tayo ng mga alagad na minsan hindi pa, may mga talokbong pa minsan hindi pa natin kasi maunawaan. Pero kung tayo nananangan na ito'y salita ng Panginoon, bubukas ang ating isipan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, bubukas ang ating isipan na, totoo nga, ang Biblia ay salita ng Panginoon. Kaya tinasabi ko sa inyo, ayusin natin yung ating paningin. Kasi ang ating paningin ay siyang ilaw ng ating katawan. Baka mali ang iyong pagtingin. Baka yung pagtingin may sariling interpretasyon, katulad ni Judas, na ang alam niya ay papasok sa ang Panginoon bilang hari, katulad din ng maraming tao. Pinagkanulo nga, kaya kanulo din ng mga ibang mga tao, na maiksi ang kanilang paningin. Akala nila, pagpasok doon sa Jerusalem, ay dire-diretso na, siya tatayo na bilang hari, at ang mga tao susuporta na lang sa kanya. At ang mananakop na Roma ay maalis kasi gusto ng ibang mga Hudyo na maalis sa pananakop ng Roma noong panahong iyon. Akala niya tatayo talagang hari at papalitan na si Herodes. Pero hindi, nagkamali sila. Kasi ang kanilang pananaw sa mundo lang na ito. Ha? Hindi nila naisip. Kaya sabi, tinanong siya na Pilato ang sagot ng Panginoon, ang bakit paghahari hindi sa mundo. May pa nga si Pilato, medyo naunawaan. Medyo naunawaan. Kaya naghugas siya ng kamay, pero ibang usap na yun, ibang talakayan na yun. Pero, kaya sinasabi ko, anong magiging pananaw ninyo? Ito, isama rin natin. Dapat ang pagtingin natin tama. Although meron tayong mga bagay na hindi nakikita. Katulad ng Synoptic Gospel. Ang Synoptic Gospel, nagsasabi siya ng lahat ng katotohanan. May mga bagay na hindi siya nakikita dahil hindi naman talaga yun yung pinakang paksa niya. Gusto lang, katulad ni Juan, gusto niyang ipakita lang na ang ebanghelyo at ang mayroon tayong buhay na walang hanggan. So yun talaga doon siya nakapokus. Dito naman kay Mateo, nakapokus siya doon sa mga aral ng Panginoon. Ito naman kay Lucas, nakapokus siya doon sa history ng Panginoon. Sabi niya, isasaysay po ang pagkakasunod-sunod. Kaya, yun yung kanyang focus. Kaya, mayroong mga ganong mga bagay na lahat naman yung totoo. Pero, huwag naman tayo magkaroon ng isang pananaw na may ibang interpretasyon kasi namamali. Ito, mga kapatid. Mayroong tao na tumitingin hindi sa positive. Nakatingin sila anong pula. Ako, minsan hindi ko maiwasan. Yung bagang pula, bawa sa awitin, lalo na pag marunong ka mag-gitara, nagpupurita sa Panginoon, biglang nalagot yung kwirdas. Medyo makakawala ng pagpupuri kasi kung ikaw ay gitarista, nawala sa tono yung gitara,
medyo kuwang ka, yung tainga mo, medyo parang disturbing, di ba? Kasi, alam mo yung nota eh. Alam mo yung tunog ng bawat kwerdya. Pag may nagkamali na isa, alam mo yon, matalas ang pandinig mo doon. Pero yung alam mo yung iba na nagpupuri sa Diyos. Kahit makasentonado na wala, basta nagpupuri sa Panginoon. Kasi nakatingin sila doon. Ha? Sana maging ganun tayo eh. Ako, aminin ko, pagka ikaw sensitibo sa isang bagay, nahihirapan ka magpuri. Pag ikaw gitarista, o kaya kay singer, biglang may nagkumanta ng sintonado. Ha? Makukuwang ka, madidistract ka. Pero hindi, ako natutuwa doon sa mga tao na walang alam sa music. Natutuwa ako. Bakit? Ay, kung makapagpuri sila sa Diyos, totoo eh. Ha? Wala silang pakialam doon sa kwardas na lagot. Wala silang pakialam doon sa boses na sintonado. Kasi sila nagpupuri sa Diyos. Totoo yan. Ha? Kasi nakapokus sila sa pagpupuri sa Diyos. Ang problema dito, katulad natin, minsan yung mga marurunong na. Ha? Katulad ng mga theologian, ay kaunting mintis lang doon sa theology mo. Na lalo na't sinabi mong mayroon kang binanggit na at namatay ang Diyos. Ako, yung pandinig ko, naiba eh. Kaganda-ganda na ng mensahe, bigla mong nabanggit na at namatay ang Diyos at muling nabuhay. Ay, mali na sa akin yun. Medyo, ang pandinig ko niya, nag-iiba na. Nawawala ako sa focus, inaamin ko sa inyo totoo. Nawawala ako sa focus na doon talaga sa tunay ng mensahe. Pero tanungin mo naman yung ibang mga nakinig, okay naman, na-bless sila. Wala sila, hindi nila nakakuha yung namatay ang Diyos. Ako, sensitibo doon. Ay, Diyos hindi namamatay. Yung katawan ng Panginoon na namatay. So, medyo pagdating sa mga ganun term, ako medyo naging sensitive. Ewan ko kung maituring kong negative o ano. Pero minsan hindi ko na pinapansin na ako na lang. Kaso lang nawawala yung focus ko na doon sa pakikinig ng misa. Yun ang misa nagiging problema din kapag yung minsan yung bang hindi ko masasabi kung napasubra o kuwan. Minsan hindi ko na pinapansin yung mga ganung bagay. Meron tao din naman nagmimisahe. Hindi tinitingnan yung misahe. Ang nakita, yung susi kung nakabiting-biting dito. Ay, nabasa ko yung comment eh. Bakit may susi? Sabi ni Pastor, ay kasi tayong business. Ay, dapat ialis. Inalis ko na. Nakabitin-bitin din. Ang salit na yung misahe. Siguro hindi ko alam kung maganda sa inyo yung misahe. O ano. Abay, napansin. Salit na, amen, praise the Lord, hallelujah. Abay, napansin. Yung sising pabitin-bitin. Baguhin natin mga kapatid, minsan yung ating pananaw. Di ba? Baguhin natin. Yun. Ang tinutukod ko dito, ano yung maging pananaw natin? Huwag tayo maging Judas Iscariote. Huwag din tayo maging Marites. Tayo maging katulad ng mga alagad. Na tayo sumasampalataya mga kapatid. Minsan may mga bagay na malabo, pero darating ang panahon, magiging malinaw yan. At kapag pinahayag ng Diyos ang totoo, magiging tama yan mga kapatid. Amen? Huwag tayo magpadala sa agos ng mundong ito. Ang ating panananganan, salita ng Diyos ay dapat nating panghawakan. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkataong ito na kami patuloy ninyong binibigyan ng pagkaunawa sa inyong salita. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Amen and Amen.